So, teka, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan kanina. So, nagtatanong ka about the blood pressure. So, sandali lang. Teka muna, unable pa ako sandali. Unable pa ako na mag-share. Okay, so may slide kayo. Let's go back to that vital signs. To that blood pressure. Pulse rate and the blood pressure, carotid, heart. Okay. Sabi niya dito, dun sa whitewash, sana yung ating blood whitewash, blood pressure, hypertension. Wala na ba ako? Okay. So we're here. Dito tayo sa may whitewash. Whitewash. Yes. Mask hypertension, sabi niya rito, is associated with increased cardiovascular risk in both untreated and treated subjects. So yung doktor kasi, pagka nakita niya na mataas with increased, yung hypertension, akala niya kaagad, meron siyang mask hypertension, whether it is untreated or treated. So wala pa siyang, hindi pa niya talaga na-diagnose or na-confirm through mga test. Yung pagkita pa lang niya or from the first time na nakuha niya yung blood pressure reading niya, which is higher, yung may hypertension siya, thinking yung kanyang hypertension is associated with yung cardiovascular risk. So meron na siyang, sabi niya, yung po pwede na yung pasyente mo na in the later part of life na magkaroon siya ng respiratory arrest or cardiac arrest. So dito pa lang na-check niya na mataas yung may hypertension yung pasyente. So nag-doubt siya or nagbigay siya ng probable na diagnosis na meron yung pasyente ko na mask hypertension. Kasi maraming kinds of hypertension. Hindi natin kinover yun, but kasi it's deeper na. Meron tayong mga essential hypertension, meron tayong mga, ano pa yun, yung dun sa may constricted vessels due to yung mga cardiovascular, yung may mga heart case na. So dito pa lang kasi yung mask hypertension niya is initial. Wala pa siyang diagnosis. So probably mask hypertension lang ito kasi magkaroon ng increased cardiovascular risk yung pasyente. Untreated and treated. So wala pa siyang alam whether kung na-treat yung pasyente, meron pa ba yun? Or once na untreated, magkukontinue ba yun? So, nandun pa lang siya sa initial. Nag-initial siya na nagbigay ng isang diagnosis. So, to prove doon sa mga succeeding ng mga blood test, ng mga diagnostic imaging, yung mga ECG na niya, laboratory-like blood test niya, yung mga enzymes, do not to prove whether it is masked or not. So, yun lang yun. Initiate lang niya. Initiated. Okay? Clear ba? Opo. Jenny? Opo. Okay? So, yun yung initial lang niya na binigay na impression. Yung impression na tinatawag namin, clinical impression. So, yung final, kasi sa impression, merong initial,
merong final diagnosis. So once it is proven, after yung mga series of tests, Initial. series of diagnostic, so doon pa lang siya makukonfirm. So yung mask hypertension is just initial. Pag mataas, feeling ng doktor, may mask hypertension yung pasyente. Not unless na talagang proven by the test and mga imaging, yung mga diagnostic imaging test niya. Echocardiogram, CT scan, ultrasound, yung may mga ganun na. Okay, so ano pa? Salamat. Ano pa ang tanong? Magre-review lang tayo, makukuha natin yung ating test. Madali lang yon. Anything more? Meron kayong ano dito sa ating pinag-aralan ngayon? Gusto nyo may ma-clear? Or we'll just go with interaction, active interaction, oral recitation. Wala kumikibo. Si Jenny lang. Ayos lang po. Makukuha niyo lahat yung exam kasi hindi naman ako magdadagdag ng more than what we have discussed. Andito lahat yun. Especially the one that I repeated most, yun yung gusto kong i-emphasize, na gusto kong maano sa mga minds ninyo, na ito yung kailangan. So pagka yung repeatedly, yun yung repeatedly na dapat andito yon. Sabi nga natin, dun sa medical abbreviations, hindi tayo makakapag-memorize all of them. So at least there is something yung point na para matandaan mo. So yung doon kasi sa nursing, I don't know, nag-uusap kami nila ma'am, meron kaming mga tinatawag na mga, doon sa part of abbreviation, mga mnemonics. Yung like for example, yung mga hindi naman siya abbreviation, mnemonics nga ang tawag eh. Paano ko bang ano yun, explain? Yung mnemonics na tinatawag, like for example, yung on old Shortcut. factory, nawala ko, yung may ganun eh, yung parang rhythm, yung rhythm ng isang sentence. So lahat yun, it includes yung mga, like for the systems of the body. Okay, yung mga umpisa nun, yung integumentary, yung gastrointestinal, digestive, yung mga the first letters nun, meron siyang ginagawang mnemonics para matandaan natin. Yun yung mnemonics na tinatawag ko. I cannot just explain well. Yung buo na yun, pag kayo nagre-review, meron kayong something na dapat tandaan, di ba, para makuha mo lahat yon. Like yung chain of infection in the infection control. Ano ba yung 6 links na yon? So in each starting letter, noong chain na yon, so gagawa ka ng mnemonics mo para maintindihan mo na. Like for example, yung number 1 nun is infection, di ba? Infection agent. So I. Reservoir is R. So ERA, port of entry. So IRP. So yung mga ganon, yung matatandaan ninyo, that's called mnemonics. Yung in your own, gagawa ka ng something to remember. Parang ganon. So yung chain of infection mo is IR by the letter itself, yung initial first letter. Gagawa ka ng mnemonics mo dun sa 6 na yon. So makakabuo ka na, like for example nga, yung chain of ano natin. So infection, reservoir, portal of entry is PE. Ganon. O tapos yung mode of transmission is mode T, MT. So how do you form
para mag-mnemonics mo. Tatandaan mo lang yung mga letters. So, makakabisa mo na yon. Ano yung letter I? That's infection. Infection agent. Oh, what is R? IR. Reservoir. Yung ganon. So, yun, matatandaan ninyo yon. Yun ang tinatawag na mnemonics. Yung pag nagre-review, ganun ang ginagawa namin sa review. So, gagawa ka ng mnemonics mo. Hindi ko, just go with the, sa online, try mo ano ba yung mnemonics. So, creating yun dun sa from initial o yung the first letters. Gagawin mo yun. Paano nyo i-spelling yung Memomix? M-N-E. M-N? M-N-E. Mnemonics. M-N-E. Pattern. Magawa ng pattern. Parang pattern. Yung parang ganon. In your own, magkakaroon ka. Actually, may libro yan sa nursing. Mnemonics nursing, something like that. Merong mga ganyang libro. M-O-N-I-C. Na madali mo siyang mame-memorize yung mga terms, yung mga, like for example, yung mga chain. Ganon. So, you go with it. Nakita nyo? Meron libro niyan. May mabibili kayong libro or Mnemonics of Nursing. Ganon. Yung kay Carl Balita, meron din siyang ganon. So, yung easy remembering, easy memorizing yung mga review. Sa review yon. Ginagamit namin sa review. Mnemonics of Nursing, something ang pangalan niya. Mnemonics of Nursing. So, yun. Try to find out. Gumawa kayo ng sarili nyong mnemonics niyo and it will be easy for you. Pattern ninyo yon para matatandaan ninyo lahat. Kasi mahirap yung tandaan mo isa-isa, sabi nga di ba? Yung memorizing, you cannot memorize all of those abbreviations and all of those mga terminologies. So, dapat merong kang pattern. So, ano pang gusto nyong itanong? Ano pang nung kaya kong sagutin? So, vital signs. Ano pang natin sa vital signs? Pagka-use na kayo sa vital signs, unang-una, yung pamilya nyo, kaya nyo silang bigyan ng, or you can perform vital signs sa pamilya nyo. So, hindi na kayo pupunta pa doon sa kapitbahay nyong nurse na pakikuha nga ng BP si Lola. O, diba? So, kayo na ngayon ang tatawagin. No, sasabihin niya, Ka Emilio, pakipuntahan nga sila, nanay. Hindi, ginagawa ko actually sa anak ko tsaka sa asawa ko na eh. So, very proud na kayo ngayon. Oh, yes. O, diba? Tony, pakicheck mo nga yung BP ni Lola ko. Oh. Susugod ka na doon. Si Lab, tatawagin ng kapitbahay niya, yung anak ko kinukumbulsyon, pakicheck yung temperature sa puwet. Kasi hindi naman nila alam maglagay sa puwet. Ngayon very ko nga lang proud yung na nalaman kayo. na meron pala sa anal. Sa? Tapos, Sa anal. Kasi ang alam ko. So now, alam ninyo na Yung meron procedure. pala sa rectum. mm-mm. So meron pala siya sa, usually lang kasi ang ginagamit is yung oral at saka yung sa kilikili. So meron pang rectum, so meron tayong tympanic, meron din tayo sa skin by forehead, yung ating mga inuuso sa COVID ngayon na thermoscanner. Thermoscanner. So lahat ng tao marunong nang kumuha ng thermoscanner. Tatapat lang naman yun. Wala siyang ibang gagawin kundi hawakan lang yun. Yun.
Pinaglalaroan nga lang po eh. It's easy for them kasi tapat lang sa'yo o magre-register na yung temperature o enough. Kahit na sino, di ba, makita mo sa mall, may kumukuha ng temperature sa'yo. O, di ba? So I hope they had the training. Hindi naman sila pupunta ron na nakatayo lang eh, di ba? So tinrain naman sila kahit paano. So yun. Kailangan natin ng training ng actual performance para tayo maging competent. Hindi tayo pwedeng pumunta doon ng wala tayong bala. Kailangan competent tayo na gagawin mo. Kung minsan, merong mga tao na napakarunong, pero yung pagdating sa actual, nanginginig na. So, hindi na niya ma-perform yung tama. Di ba? Nag-use na. So, merong ganun. Hindi natin sila masisisi kasi talagang it is just natural na may ganun tao. So, hindi mo siya dapat sisihin na nanginginig siya pagka nagpi-perform na ng actual. So, mahirap naman talagang mag-perform sa maraming tao, di ba? Tapos, the same time, nagsasalita ka while doing it, mas mahirap. Di ba? O ikaw nga yung pakantahin na nagsasayaw, di ba? Mahirap din yon. So, the same thing, nag-perform tayo ng actual, tapos may ginagawa ka, nagsasalita ka, this, blah, blah. Number 1 is, you wrap this, you wipe it, and then put it. O, di ba? Mahirap yun. Multitasking. Mas madali na lang yung wala kang sinasabi, just do it. Di ba ganon? Yung parang, ano ba yung tawag dito? Pipi. So, ganun lang ikaw. So, lahat yung gagawin mo by action. At unless, yun the person looking unto you is nakaka-catch up niya kaagad yung ginagawa mo. So, pero maguguluhan din siya kasi hindi niya alam yung sinasabi mong dapat gawin. Diba? So, yun. Kailangan, pagka yung actual, and this all in the vital signs, mostly actual ito. Yung bed making is actual. So, yung ating, ano pa ba yan, yung ating hand washing is actual. So, yun yung mga positioning is actual. So, yun yung ating mga sa practical. Yung mga actual nating demonstrations. Kailangan, yun yung talagang perfect. Kasi pag ginawa mo na, nag-iisa ka, mahirap yung sana kung magbubukas ng libro. Ano yung next step nito? Mahirap yun. Nasa harapan ka ng pasyente, teka muna, nakalimutan ko. Patay na. Ha? Patay na yung pasyente mo. So, mahirap yun. So, kailangan, pag humarap tayo sa pasyente, we are ready. Competent na tayo to do yung mga procedures natin. Sa bed making lang. O, yung mga pa-corner-corner. It's good for now. Meron tayong mga fitted sheets. So, hindi ka na magko-corner-corner pa. So, but as per dun sa standard natin, may corner-corner pa yung ating mga mga bed sheet. Kino-corner pa. Pero in the actual, ngayon, fitted sheets na lang ang ginagamit natin. So, medyo easy na for yung nursing aid, for the nurses. Easy na yung kanilang work. Nagiging easy. Dito po ba sa lahat ng hospital may mga nursing aid, not unlike sa Pilipinas, nurse talaga ang magpapalit ng mga bedding? Ang sabi mo? Dito po ba sa UAE may lahat ng hospital may mga nursing aid or nurses lang po lahat ng gumagawa ng Okay. mga Dito sa UAE ay walang nursing aid. So all around nurses are the one doing, starting from the bed making, curbing the bed pan,
So, ngayon na lang, nag-uumpisa yung mga pasyente, kumukuha sila ng mga nursing aides or yung mga caregivers. Ganun na nangyayari. But right now, home care, ginagamit nila yung mga caregivers, yung mga nursing aides. Pero sa Pilipinas, masarap kasi may mga nursing aides talaga tayo. So, walang isang unit or isang ward na wala kang kasamang nursing aid. Like for example, every shift, depende sa how many patients, yung isang unit, may dalawang nursing aid, na 3 yung nurses, gano'n. Depende. Depende sa isang unit. Kung ilan ang capacity na pasyente. So dito, kahit na 10 ang pasyente mo, I'm telling you, pagka mga government, napakahirap ng trabaho. Talagang ginagamit talaga yung tao. 10 ang pasyente mo, walang nurses, ikaw lang. So, paano kang makakaraos? Paguran na. Ganon yun. So at least, kung mag-start kayo ng nursing aid, tapos may bala kayong mag-upgrade for yung later sa mga nursing program nyo, meron na kayong experiences and knowledge. Meron na kayong training, experiences, skills. Yun. So better na kayo pagka kayo kumuha ng nursing program. Madali na lang sa inyo yun. So nowadays, yung sa mga home care, mostly kasi yung caregivers, pinababayaan na nila ngayon sa home care. So, kaya maraming nag-hire ng mga nursing aides, ng mga caregivers to fill up yung kakulangan do sa mga nurses. Para at least may kasama yung nurses sa kanilang yung activity nila. Kawawa naman talaga yung nurses pag walang kasama. Paano pag malaki po yung pasyente? Lalo na sa mga special area, doon sa mga intensive care, yung mga intensive area, ICU, emergency, ang lalaki ng pasyente nila, nag-iisa ka lang. Talagang dyan nagkakaroon tayo ng back problem. Most of the nurses merong back problem. Kasi ang laki-laki, 100 kilos ng pasyente, ikaw 70 or 35 ka lang ba? Sa Pilipino, maliliit pa. Tapos yung Pilipinong makitid pa yung katawan. Yeah, it's true kasi during my rounds ko, yung mga, as I was the supervisor in the hospital, naaawa ako dun sa mga nurses na medyo ka naman payat ng nurse. care. Yung 4:00 ng madaling araw na nagpapaligo ng pasyente dahil wala namang kaming nursing aid eh. So ikaw yung gagawa nun. So papaliguan mo yung 100 kilos na pasyente. Naka-ventilator. Ikaw makakaligo. Paano kang nag-iisa ka? Imaginein mo yun. Tutulungan ka lang nung mga helper, may mga orderlies, yung mga boys. Pero hindi naman sila, hawakan lang. Tapos Pero Arabic pa ho yun. sometimes, yung ngayon, if the hospital is staffed with enough staffing, so meron tayong tinatawag na yung position, sila lang yung, halimbawa, 4 sila. They come in every 2 hours, sila yung nagre-reposition ng pasyente. So, na-out na sa iyo yung trabaho na yon. Ganon. So talagang they are a team, umiikot sila sa buong ospital, lalo na sa intensive care. Orthopedic ward, yung mga bali-bali na maraming nakasabit-sabit. Apo. So sila yung nag-help out. Ganon. So medyo nalelesen ang trabaho ng nurses. So for the nursing aid, yun talaga yung support, yung assistance
Sila yung dun sa mobility o yung dun sa positioning, gano'n, talagang they help out. Malaking tulong yung mga nursing aid at saka caregivers. Pero usually, nursing aid kasi hospital-based yung mga healthcare facility. Not unless yung caregivers, mga home care, long-term care, doon sila. O yung mga private patients, doon yung mga caregivers. But yung nursing aides, andun sila talaga sa clinical Yung care. mga clinic. Kaya magandang experience for a nursing aide. Dahil yung goal mo is nandun ka sa clinical care, yung patient bedside care. Yun. I hope kayong lahat ay maging successful. Oo naman. Ang level po ba tong May nursing? pag-asa naman. 5 yata siya, hanggang 5. Matagal-tagal pa pala. 5. 5 levels. So nag-uumpisa pa lang tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo. So at least meron na kayong naumpisahan. Po eh. Uh, Additional knowledge. May additional kayo. Kaya kailangan, sabi ko nga sa inyo, dun ba sa pagtuturo ko ay maayos kayong nakaka-absorb or may natututuhan kayong maigi. Kasi kailangan ma-feed kayo from starting yung initial. Ma-feed kayo ng may magandang foundation kaagad. Kasi ito yung foundation nyo eh. Yung first level. Kailangan strong yung foundation nyo. Para pag dumating na tayo dun sa level 2, 3, 4, yun. Different lessons, pero the more na meron na kayong basis, yung ground nyo ay established. Ganon. Masayang nursing. Tsaka kasi, ang pasyente mo, tao, hindi mo hihipuin yung DAL. Hindi ka magbibigay ng assistance dun sa DAL. So, buhay na tao yung kailangan nating to serve humanity nga eh. Yung kailangan nating asikasuhin, alagaan. Pag wala yung puso mo doon sa pag-aalaga, kawawa naman yung pasyente mo. But yeah, definitely, alam mo, yung talking it, yung totoo, merong mga but in the Filipino, bihira ko nakikita yung yung hindi sila very compassionate, yung talagang very sila, very dedicated sa trabaho. Iilan lang. Meron, pero iilan. Kaya nga tayo ang the best export ng Pilipinas eh. Best tayo eh. Kasi tayo yung mga human best export. Very tender, loving care daw ang Filipino. At mabango pa. Hindi ba tayo mabango? Haba-haba pasensya. Nagagalit na sila sa sobrang pango. Oo. Nahihiya sila kasi Sa sarili. oo. Hindi ba? Hindi naman tayo masyadong prejudiced dun sa ibang lahi. Pero talagang tayo eh. Kahit na anong pangit mo, naliligo ka. Hindi ba? Na kahit na anong pangit natin, presentable tayo, mabango tayo. Not like yung others. Patay ang pasyente. Buti walang nagrereklamo na pasyente. Na, hindi naman sila Hindi makapagreklamo mamamatay kasi sa sakit, mamatay sa amo. ibang pasyente, hindi naman kumikibo, di ba?
So, tinatanggap niya yung amoy ng ibang lahi. Kaya kung Baka kasi minsan hindi ng amoy namimili niya. sila, alam nyo yon. Pagka kung minsan namimili sila, give me that Filipina nurse. Di ba? Pride tayo. Proud natin. Proud tayo. I want that Filipina nurse. O, di ba? Oh. Bihira yung nagsasabing, I want yung ibang lahi. No. Patagal ko sa ospital, hindi ko narinig yun eh. Parating Pilipino, I like that one. I want that Filipina lady. Diba? So we are very proud of Filipinos. Talagang magaling tayo. We are that good. So anyway, mga anak ko, tayo'y mag-i-end na to ha in few seconds, in few minutes. Sige po. So, Sige sa po. pagbabalik natin, it will be our exam. Is it? Pointers ba, ma'am? Baka Wala namang pwede pong may pointers. idea. Kakaunti lang naman yung lesson natin. Andun lang naman lahat, umiikot dun sa pinag-usapan natin. Hindi naman ako lalayo dun. Yun dun sa past na mga quizzes natin, andun pa rin yun. Hindi ko kayo bibigyan ng ano. Nandun lang yun. Okay. So, yung Yung pinag-aaralan na natin, so, yun yung mga nandun sa exam. So, kaya hindi kayo mahirapan na ano. Kagaya kahapon, it was my first yung nursing level 1 kahapon. They had the exam. And they were so happy kasi lahat sila ay ano, nakapag-aral yata sila or something. Basta most of them are ano, correctly yung kanilang mga exam, yung exam na ano nila, answers. And we discuss it after, yung parang ganito, and nakuha nilang halos lahat. So yun yun, basta nakikinig lang, may matututuhan ka. At saka yung heart mo is doon sa gusto mong matuto. Willing ka, matututo ka. So it's not about yung gusto ko lang makakuha ng certificate. Diba? Yung So, ipagat together lang with your naman talaga certificate, usually yung nagawa. yun. Kailangan Additional credential. with the experience, with your skills, talagang you will go on na maging successful. Wala din pong halaga yung certificate pag wala ka namang alam talaga. Yes. Makakakuha ka ba ng certificate na ano sa recto? Buhay pa ba yan? Buhay pa ba yun? Andito na po ang recto. Buhay pa? Meron ba recto dito? May recto na sa Mayroon na ba dito? Piki. Ala, report natin yan. May recto na ba dito ngayon? Meron na pala dito ah. So, hindi pa nila alam siguro yung Pilipinas palang gumagawa nun eh. Pero hindi. Don't ano. Kasi Mayroon din. kahit Mas meron din. magagaling ang Indian Opo, gumawa. mas magaling po sila. Yes. Lahat Kaya yan nga maganda nakamasteral. yung nangyari na Masteral. very strict sila sa ganyan. MBA na sila, Dati mga lang talagang MBA. siguro recto lang yung mga yon. So at least meron tayong authenticity. Meron tayong ano, magandang ginawa yung UAE. So wish you all good luck. Okay, salamat po. Para Salamat sa po. next meeting natin. Just get Ami. ready. Mag-review lang kayo. Lahat naman yan ay nandoon na pinag-aralan natin. Sige po. Okay. So, Salamat I wish po. you all Salamat po. magkaroon Salamat ng po. result. Sana. Okay. So, Salamat po. hopefully, maging maayos uli yung ating week. Ingat-ingat tayo. Although Amen. naka-open na tayo ngayon, ay Ako parang wala lang eh. responsible tayo sa sarili natin ngayon, okay? Okay. Opo. Wala na tayong Opo. lockdown.
So, ingat-ingat lalo. Kayo It's rin our po. own Okay. responsibility na mag-ingat. Sige po. Alright. Ikaw din Sige po. po. Salamat. So, soon, mag-i-end na naman ito, ha? Sige po. Okay po. Good night po. Good night. So, good night. Good night. Take care. Thank Good you night, po. everyone. Kayo, Salamat. till we meet again. So, Okay. review ng konti. Okay po. Sige po. Salamat. Thank you. Opo. Thank you po. Okay, good night. Good Good night. night po. Nice weekend ahead. Pala ngayon Sunday. Weekdays. Weekend na. Weekend na. So, good night mga anak. Good Thank you night. po. Good night. Yes. Bye-bye. Signing off na ako. Ako din po. Bye.